Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shout out muna tayo kay Anthony Espinilla, Jewel Kadaingin, Antipolo City. Saka itong kaibigan natin na si G. Anacion from Pasig po. Saka ito si Makmak Hura. Choro! Yun po mga kaibigan ay ang pag-usapan naman natin bago tayo mag-umpisa. Salamat muna tayo sa mga kumukuha sa atin mga kaibigan kasi talagang sold out po. May natira, pero yung yung golden boy lang natin na 3 months old, mga kaibigan, 3.5 months old, pero hindi ko na siguro yan i-out kasi maganda mga kaibigan hindi naman sinasabing pag hindi maganda i-out, di po. Hindi ko na lang siguro kasi gamitin ko na lang yung broodstock po. Alam niyo po mga kaibigan, yung nakakuha sa akin ng mga golden boy na yung straight, napakaganda yun mga kaibigan kasi may nag-comment sa akin na pwede boss na na lang, 250. Ako, 2.5 mga kaibigan ba? Kasi may nag-comment din sa akin na ang manok dos kanila ay nag-range daw sa 2.5, 3.5. Ito naman yun, kaibigan, lalo na pag ang manok ay walang ma-bloodline, gano'n. Pero pag pinag-usapan, mga kaibigan, na street breed po o tinatawag natin puro, mga kaibigan, iba ang presyo doon, mga kaibigan. Kasi alam naman natin sa mga big-time breeder po, mga legit na breeder, hindi ka makakuha, mga kaibigan, kundi pinakamura na yung mga kaibigan, 25K po, 20K. Mga babae doon mga kaibigan, 10 to 15K po. Kung sa atin mga kaibigan, hindi pa na umabot ng 1/4 po. At saka napakaswerte nung nakakuha doon mga kaibigan kasi class A talaga yun mga kaibigan. Tayo yung gilid-gilid pero marunong naman tayong tumingin ng kung anong quality o class A ba, class B na manok mga kaibigan. Sa tagal na natin dito sa industriyang pagmamanok mga kaibigan, totoo yan. Alam naman natin yun, kahit kayo po, alam nyo yun. Kasi pag mag-breed tayo mga kaibigan, mahirap makakuha ng yung talagang quality at tinatawag nating class A kasi hindi naman yung matawag na class A kasi medyo medyo mahirap magsabi ng class A mga kaibigan. Hindi naman siya perfect pero siguro matawag nating close to perfect mga kaibigan kasi alam natin kung ano natin hinahanap po. Medyo 45 yung buntot, hindi siya masyado buka yung niya, sikit talaga at saka medyo ang alignment ng paa, maganda talaga. At saka yung nito maninipis talaga mga kaibigan. Wala na akong masabi na hindi natin matawag na class A yun mga kaibigan. Kahit yung mga katulad ng Fiber Game Farm. Yun naman talaga ang classification nila mga kaibigan. Yung tinatawag nilang class A po. Tayo naman bilang mamili or mag-acquire din. Siyempre ganun din ang ating pag-iisip mga kaibigan. Medyo maliit ang ulo, medyo luwang-luwa yung mata, bilog yung mata, ay medyo malaki yung bilog na itim sa mata para naman wide yung niya, yung pananaw po mga kaibigan. Kuwang-kuha talaga niya mga kaibigan yung tinatawag nilang range na pananaw nila po. Kaya sa atin mga kaibigan, kahit gilid din tayo, yung tinatawag nilang quality na manok, marunong din tayo dyan mga kaibigan. Hindi lang po sa pagmamayabang po kasi medyo matagal na tayo sa mga kaibigan Kahit wala naman tayong napatunayan na nag-champion kasi ganito, nag-champion kasi ganyan, pero alam natin yun mga kaibigan. Sa akin, yung nakakuha sa akin yung dalawang, napakaswerte niya doon mga kaibigan, talagang magandang manok yun. At saka yung nakakuha ng yung sa Misamis Occidental mga kaibigan, yung roundhead natin na Shilton, ay talagang matuwa siya sa mga darating na panahon po kasi na yun mga kaibigan, talagang lalo na yung 5K niya, grabe yung 5K na yun mga kaibigan, yung mga na-produce doon, grabe sumipa mga kaibigan, grabe talagang piti-piti po. Yung tinatawag nilang mga ayag baby mga kaibigan, nandun talaga yun mga kaibigan. At saka kasi yung roundhead talaga, di naman natin yan maipagkaila mga kaibigan. Ang roundhead talaga ay medyo mautak, superb ang cutting. So talagang expected na natin yun mga kaibigan na hindi naman 100% pero nandiyan na siguro yung mga 80% mga kaibigan. Sa akin lang yung mga kaibigan, hindi ko pa yun na-try yung Shilton sa sweater.
baka siya lang makauna doon mga kaibigan. Kasi ang Shilton mga kaibigan, alam naman natin yun na talagang medyo umiilag lang ng kunti, bumato ng palo na medyo superb din. Maganda ang cutting. At saka ang kagandahan doon sa Shilton mga kaibigan na medyo matataas sila na manok at saka bulto yung katawan. Katulad nun mga kaibigan, lalo na pag maalagaan yun, yung babae yun nun iparinse muna bago isalang sa breeding. Talagang healthy yung manok. Imposible naman hindi magpalabas yun ng mga kaibigan, yung medyo talagang po. At saka yung 5K na nakuha nila mga kaibigan, yung pares, naku, talagang matuwa sila doon kaibigan kasi napaka-superb ng cutting. At saka grabe pumalo yun kaibigan, yung 5K na yun. Inaano ko lang kaibigan, alam nyo na, hindi ko na patagalin dito kasi pag pinatagal ko pa, hindi ko makuha yung yung video kasi yun din nun kaibigan, medyo mahal din yun. Ang gasto ko doon kaibigan, maabot ng 45 po, kasama yung limon kaibigan. Parang medyo nakatawad ako ng konti doon kaibigan, saka ayokong patagalin dito sa area ko kasi pag umabot yan ng mga 2 taon, 3 taon, mahirapan ka nang i-out mga kaibigan kasi hindi na masyado sa bumibili, hindi na masyado niya mapag-anuhan po. Mapaymuslan ba mga kaibigan? Kaya kailangan, bata pa, bago siya, pero marami na yung mga kaibigan, marami ng offspring na lumalabas doon mga kaibigan, maraming sisiw na ko dyan na talagang pure 5K kasi dalawa yun. Magkaibang markings yun. Kaya makakuha din tayo na sila din ang ipares natin mga kaibigan. Through selective breeding, makakuha din tayo ng mga quality manok po. Alam naman natin yun mga kaibigan, kaya itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay po. Pag ang sweater mo daw ay walang bandira o white streamer, hindi daw ito legit na sweater. Sa akin naman dyan, siguro nagsabi dyan, siguro mga old-time breeder. Kasi dati mga kaibigan, pag sinasabi mong sweater po, Caroline Smith yun mga kaibigan, yung tinatawag lang pusong. At talang nag-spread yun sa Mindanao mga kaibigan. Pag tinatawag mong sweater, medyo pumpkin siya, may white streamer talaga, at saka may puti-puti doon sa mga pakpak mga kaibigan. At saka dito sa ilalim ng hakil nila, talagang mga puti-puti po dahil yun sa mga kaibigan. Yung tinatawag nilang yun, nakalimutan ko ang pangalan. Sa Yellow Ligidat siguro mga kaibigan. Kasi yung sweater dati mga kaibigan, unang tingin mo pa lang, yung liig nila medyo maiksi po. Maiksi pero napakaganda tingnan kasi po medyo mahaba yung buntot. At saka may white streamer talaga mga kaibigan na medyo balanse po. Totoo yan dati mga kaibigan, doon sa Mindanao. Talagang yung mga manok ni Caroline Smith doon ay talagang lumalaganap doon mga kaibigan. Kasi galing din sa Bacolod, ganun. Kasi mga kaibigan, itong sweater ay eye-catcher to eh. Pagpasok mo lang sa manuka ng iyong kaibigan o sino man yung mga kilala nyo, ang mauna mo talagang mapansin ay yung sweater mga kaibigan. Kaya ang tanong dito mga kaibigan, pag ang sweater mo na hinawakan mo ay walang white streamer o bandira, ito ba daw ay hindi legit? Sa akin naman dyan mga kaibigan, kasi ang sweater kasi dati, dumadaan yan sa maraming breeder. Katulad ng kaibigan, yung 5K Golden Boy. Hindi naman lahat na 5K mga kaibigan or Golden Boy ay magpalabas ng white streamer. Paminsan-minsan mga kaibigan, magtapon sila ng mga medyo may bandira sa buntot. Pero hindi lahat po. Kaya pag ikaw naman ay breeder ka, gusto mo talaga ng yung authentic na sweater po, talaga may bandira sa akin mga kaibigan. Pag sinasabing sweater, punkan talaga yan dito. At saka may white streamer po. Kaya depende yun sa breeder mga kaibigan. Kasi yung kay Sir B-Boy na yung tinatawag niyang super sweater po ay pusom yun mga kaibigan. Kaya yung kay Sir B-Boy, lahat sila may bandira talaga. May white streamer talaga. Kasi mga kaibigan, nakakuha ko dati. Hindi naman yung class A mga kaibigan. Class AB lang yun. Pero pag i-breed ko siya sa mga bulik, gold, talagang may mga white streamer po. Hindi talagang magtapon sila ng white streamer mga kaibigan. Nagdepende kasi yun sa streamer, sa manok. Pero yung nakuha ko ni Sir B-Boy, may dalawang talagang puti mga kaibigan na medyo pantay po sa mga gilid. Kaya magtapon siya sa mga sa mga offspring niya na puti talagang buntot po. Kahit sa mga babae mga kaibigan, babaeng kalahi din kay Sir B-Boy. Pag may cross mo yan sa ibang manok, talagang maglalabasan yung white streamer po. Pero ngayon mga kaibigan, dito sa Golden Boy natin, once in a while, magtatapon din sila ng ng white streamer mga kaibigan, yung puti sa buntot. Pero hindi lahat mga kaibigan. Pero paminsan-minsan lang, tapos may isang puti lang, dalawa. Hindi talaga katulad dati mga kaibigan, yung mga puso na tinatawag nila po kay Sir B-Boy na
Kasi pusum yan yung super sweater ni Sir B-Boy. Pusum yan mga kaibigan. Yung dalawang puti talaga, hindi talaga mawala yan. At saka makita mo, pag ganun mo sa pakpak po, may mga puti-puti mga kaibigan. Kaya doon mo mabase ang isang manok na may bandira po. Kasi maganda kasi yun mga kaibigan. Pag para siyang sila dun sa medyo punkan dito tapos may puti. Parang lumiliwanag ng gusto yung dito mga kaibigan. Kaya mas lalong gumaganda po. Kaya sa akin mga kaibigan, ay nakita ko kasi sa Golden Boy, medyo paminsan-minsan lang siya magpalabas. Pero hindi talaga tudong. Puro puti mga kaibigan. Kaya naisipan kong kumukuha ng yung tinatawag nilang Jerry Jenkins sa sweater mga kaibigan doon sa Osami City po. Mayroon tayong doon mga kaibigan, mayroon tayong kaibigan doon. Kaya kumukuha ako mga kaibigan ng talagang imported na Jerry Jenkins. Pero yung makuha natin mga kaibigan na lang yun, F1 lang yun mga kaibigan, hindi yun imported, anak na imported po. Pero yung may-ari, sabi niya sa akin, magpadala rin siya ng 5. Kasi gusto niyang i-commercialize. Kasi alam niya mga kaibigan na nagbablog tayo. Gusto niyang i-commercialize na yung niya, farm niya, at saka yung pangalan ng aking pinsan po na medyo siya ang breeder, mga kaibigan, siya ang breeder po. Kaya hindi tayo mabigyan ng medyo hindi legit mga kaibigan. Kaya sa akin naman, kung sino yung may gusto doon, so makauna lang mga kaibigan. Kasi bilang isang naggawa ng content mga kaibigan, paglabas niyan, kung sino lang yung nakaunang talagang sa kanya na yun. Kasi ang in-order ko doon mga kaibigan, yun talagang may mga wet streamer po na kung mayroong mga puti-puti sa gilid niya, talagang pantay mga kaibigan. Yan, sinabi ko na yun sa pinsan ko po na breeder doon, na pag may puti o sa magilid-gilid nila, talagang gusto ko pantay. Tapos medyo talagang light dito po. Kasi mga kaibigan, pwede mo yung igawing line breed po sa 5K or sa sweater man. Medyo may bandira na sila po. Hindi na yung mawala mga kaibigan, kasi yun talaga tinatawag nila na typical sweater pag medyo light dito. Tapos may white streamer. Yun talaga tayo magbase doon mga kaibigan. Gusto ko kasi yung mga manok na ganun. Kasi pag medyo dumating na sa edad na medyo na sila, talagang nag-develop na. Maganda, mahaba na yung mga buntot. Ang sweater kasi mga kaibigan, pag medyo may edad na, mahaba yung mga buntot, naglalaparan na mga kaibigan. Napakaganda tingnan po, lalo na pag medyo matataas na manok. Nako, napakaganda tingnan po mga kaibigan. Abangan nyo yan, yung ating Jerry Jenkins sa sweater po. Pero yung mga materials, napakaganda yung mga kaibigan, yung 5K natin. Maswerte yung nakakuha doon mga kaibigan. Ako, grabe, napakaganda yung pares pa sa ating kay Kakusa na magpalabas din na grabe, mamalo mga kaibigan. Ito naman sa atin mga kaibigan, talagang grabe kasi pag sinasabi mong 5K tapos walang palo, nako, alam na natin yun, di ba? Pero sa atin mga kaibigan, pinag-usapan natin, pag ang manok mo ay na tinatawag mong sweater, walang bandira, ay legit ba yun? Kasi naman mga kaibigan, sa akin dyan, sabi ko dyan ay sweater pa rin yun, nagdepende lang yun sa iyo po. Pero sa akin, kasi paminsan-minsan, kung sweater naman, hindi magpalabas ng white streamer mga kaibigan. Mas maganda talaga po, kung gusto mong magpalabas, magpili ka ng budgak na medyo may white streamer mga kaibigan, at saka piliin mo yung may mga puti-puti dito sa pakpak po. At saka kung magpili ka mga kaibigan na white streamer, siguraduhin mo po mga kaibigan na pantay yung pagkaputi po. May dalawa talagang puro na puti, saka mga gilid na puti-puti. Kasi pangit naman yung dito makikita puti, dito naman medyo maitim. Iabangan nyo po yung in-order natin mga kaibigan na Jerry Jenkins mga kaibigan. At saka napaka-affordable na price yun mga kaibigan. Kasi sinasadya ko yung ganun. Hindi naman ako nag-request sa akin doon, yung may-ari. Sinasadya ko yung mga kaibigan na talagang ipadala na sa atin ito, yung may mga white streamer talaga. Sa akin, kung sino lang yung makakuha para pareho din tayo ng broodcock mga kaibigan, o broodstag man. Pagdating ng panahon po, pwede natin yan i-line breed sa 5K, pwede natin i-line breed sa Golden Boy, o Raptor. Naku, kahit saan mga kaibigan, ang Jerry Jenkins kasi sa pagkakaalam ko po ay 5K din yan mga kaibigan. Kaya maganda siya ipares mo sa 5K na babae, kahit sa ibang breeder ka nakakuha. Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagka-research ko mga kaibigan, yung Jerry Jenkins na sweater ay 5K sweater din yun mga kaibigan, nagaling kay Ding po. Ayun lang ang pagka-ano ko mga kaibigan, hindi naman analisa, nag-research talaga ako dyan mga kaibigan. Napag-alaman ko na ang 5K pala, ang sweater pala ni Jerry Jenkins ay 5K sweater po. Kaya yun lang po mga kaibigan, abangan nyo yun. Kung sino lang yung makauna mga kaibigan, alam nyo na kung sino, ano yung pinaanuhan natin ng unang makaano ba mga kaibigan. Alam nyo na yun.
Kaya sa atin, hindi tayo magpa-reserve mga kaibigan sa makauna lang po. Alam nyo naman yun mga kaibigan, pag dumating na, i-vlog natin yan. Kasi sa tingin ko mga kaibigan, 5 lang yun o 6. Sino lang makauna doon mga kaibigan, pero wala yung tinatawag nilang pa-freebies na ina, hindi po. Kasi medyo, pati ako nagbayad ako mga kaibigan, pero baba lang yung presyo ko kasi pinadalahan tayo ang dispose doon mga kaibigan. Pero kaya nga sinasabi ko sa kanya na yun talaga may mga white streamer po. Kasi na-vlog natin yan katulad ngayon. Pag sinasabi mong typical na sweater mga kaibigan, dati ay talagang may mga white streamer yun, medyo light yung hakil nila. At saka imposibleng may mga palo mga kaibigan kasi pag ang manok mga kaibigan, maganda yung pormahan nila. Posible walang palo yun mga kaibigan. Meron naman pero ano lang yun mga kaibigan, 1 in a million lang yun. Kaya sa atin bilang isang content creator mga kaibigan, ay siguraduhin natin po na yung sinasabi natin ay talagang may fact mga kaibigan. Hindi na fact talaga, FACT po. Yung pronunciation natin, Bisaya tayo medyo matigas yung dila natin mga kaibigan. Yun lang po. Yun lang ating may share sa araw to. At saka ako pabalik-balik ng magpasalamat po sa talagang kumukuha sa atin. Medyo nagpabakod ako dun sa area mga kaibigan na nirintahan natin mga kaibigan. Pero medyo tagal-tagal pa yun kasi medyo malaki-laki siya. Kaya hindi naman masyadong malaki. Pero nandun lang yun sa mga 500 square meter mga kaibigan. Pero marami ng mga kurdan yun mga kaibigan. At saka may pagalaan pa ko dun sa likuran po. Kaya yun ang panuhan natin mga kaibigan. At saka namisa yung natin kanina mga kaibigan, yung ugato gray sa limon po. At saka yung limon, limon ito po na babae mga kaibigan, may mga itlog na din. At saka plano ko i-cross din siya sa golden boy natin. Pagkatapos yan mga kaibigan, kasi nabinta ko na rin yung limon mga kaibigan. Bayaran na tayo sa 15 po. Kaya yun na po mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na po. Bilang isang legit na magdamano. Ayun lang talaga mga kaibigan, pag tanggal straight po. Ingay na naman po mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.